maging saksyon sa mga mamamayan. Ang katiwalian sa kasaysayan ng ating bansa ay nakasalama noong mga Panginoon pa ni Dr. Sertal. Ito nga ang pangunahing ipinaglalaban niya at ng kanyang mga kasama tulad ni Graciano Lopez-Sana na isa ding magaling na manunulat at mananalumpati na nanggaling sa mahal nating lungsod ng Iloilo. Nagtungo sila sa Espanya upang doon itunok ang mga sinaing ng mga Pilipino na doon sa maling pamamalakad ng mga opisyal ng Espanya dito na namamahala sa Pilipinas. Ngunit nawalan ng saysay ang kanilang ipinaglalaban dahil hindi sila dinit ng pamahalaan ng Espanya. At dahil dito, tinawag ni Dr. Sertal na ang katiwalian ay magkakalusunan sa sakit ng kanser. Kanser ng lipunan. Ito ay isang sakit na walang lunas. Kaya nga po, nang mababilidad na walang lunas ang katiwalian, ay nagbigay siya ng payo kay Andres Bonifacio na mangalap ng maraming kasapi at mga sandata para sa isang pag-aaklap. Dito nagsimula ang revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Natalo nga ng mga Pilipino ang Kastila, ngunit hindi dito nagdabot ang katiwalian. Sa kauna-unahang pagtatag ng Republika ng Pilipinas, ay nagdaot sila ng isang halalan kung sino ang susunduin na ikarulo. Dalawa lamang ang kanilang pagpipilian, si Andres Bonifacio at si Emilio Aguinaldo. At ang mas naging hindi pa man naidaraos ang halalan ay si Andres Bonifacio. Si Emilio Aguinaldo na magiging hangarin na maging unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nagputos sa kanyang mga tauhan na ipapatay si Andres Bonifacio at ang kapatid nito si Procopio. Ito ang kauna-unahang political assassination sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas ng ating mga kapatid. Ngayon, bakit pa itutuloy isang bayani si Emilio? At ang sagot sa tanong ay ano? Dahil ito sa katiwalian. Pagbabago mula sa ating sarili ang napakahalaga. Bakit? Hindi ka ba nagiging ibalik kung binibeta mo ang boto mo tuwing halalan? Hindi ka ba nagiging ibalik kung sinukupitan mo ang pamahalaan sa tamang buwis? Ang pagmamahal sa bayan natin ang importante maliban sa Panginoon sapagkat siya ang may kapangyarihan at pinanggagay ng lahat at sa kanyang kahalan ay walang katiwalian. Ikaw, ako, tayo, magkain na tayo. Tukuyin natin ang korupsyon. Wow!